So sa ngayon, nakatuyo na nga yung kubo natin, pero may ilan pa tayong problema na dapat lutasin. Tulad ng nakita nyo sa aking paligid. Ayan, napakadaming kalat. Totoo lang. So unahin natin tingnan ng ating susolusyonan mga kalat sa paligid. Ayan, ito yung mga retaso ng kubo na pinagputulan, mga kawayan. At ito rin yung mismong mga reta-retaso din na maliliit. At yan, napakadami pang kalat. At yung araw nga ay tuloy nating lilinisan o susuyurin lahat ng kalat ng narito sa paligid ng kubo. At sa ganun ay tuloy ang umaliwalas at kumanda ang paligid ng kubo na ating ginawa. Ang bunton ng kawayang iyan na aking kinakarga sa sako ay mula sa mga retaso o pinagpitulan sa ginawang kubo. Okay, may mga bagay na hindi dapat na i-let go. So itong isang prasong kawayan na to na napakatigas, sa itatabi ko muna for future use. So titingnan niyo, tigas. So ito yung bahagi ng kubo na pinukuhan natin ng kawayan. At tatabi ko nga. At ito rin yung ilan sa mga naitatabi ko na pwede pa nating magamit. Maganda pa siya. Ito po natin. Okay, tingnan nyo to. Ganyan kahusay ang anay. So ilang linggo lang o ilang sandali lang, pagkakatambak natin sa lupa na to. At kinain na siya ng anay. Makita ninyo. Ganyan kahusay ang mga anay. Okay, ngayon tingnan natin gaano na karaming naitambak natin sa siga. So itong ginagawa nating pagsisiga, wala naman tayong magagawa sa mga kahoy na to, kaya sisigan na lang natin. Meron tayong pagkatun sa bahan, dami. So sisigan lang natin, pero hindi naman to mga tinatawag na non-biodegradable. So okay lang naman siguro itong sigayan natin. At wala namang kukolektang basura tulad ng ganitong mga kahoy. So sa ngayon, medyo ayan, wala na yung tambak. Gagawin na to. So isang portion lang to ng ating lilinisan, at ngayon nga ay dadamuhan naman natin at tignan natin kung aaliwalas pa. Okay, sa ngayon, habang tayo ay nagbubunot, nagwawalis na rin tayo. Sa ganun ay sabay na siya. So mano-mano lang ginagawa natin. Hindi tayo gumagamit ng anumang tools sa pagbubunot ng damo natin. Yan, kamay na kamay lang. Dali lang naman siya bunutin actually.
Okay, so ayan, medyo maaliwalas na ng konti itong bahagi na nilinisan natin. Ayan, itong portion na to. So isang portion na to sa ating nilinisan. Ngayon, yung lugar na yon, yung may abo na yun, dating sigaan din yun ng ating bakuran, mga kahoy, mga dahon. Diyan natin sinisigaan. Ngayon, aalisin natin ng tuluyan. Dilinisan din natin yan upang sa ganun ay malinis ang magiging kahihinatnan o kalalabasan. Lahat ng mga pira-presong mga kahoy na aking nasusuyod ay aking nilalagay sa siga o kung tawagin ay aking sinusunog. Kakaubo. So, mas maganda diligan muna natin to para hindi maalikabok masyado at di tayo maubo. So, ito yung mga abo, ha? So, pagayanin na lang ako, parang alikabok na rin yan. Babasahin muna natin ng konti, nang sa ganyan ay di tayo maubo-ubo. So itong abo na to, aalisin na natin to, itatambak natin sa mas mababang lugar ng ating bakuran na sa ganun ay maalis na rin natin sa ngayon itong mga to. Ayan, hindi na masyado maalikabok dahil nga binasahan natin. Hindi natin malahap masyado yung abo o alikabok. Puro siya abo. Kaya nga na sinabi ko ito ay sigaan dati rin ng mga kalat dito sa bakuran, kahoy, damo, mga pinagwalisan ng bakuran. At nakaligha tayo na paraming abo sa matagal na panahon. Tatambak natin ito doon. Sa mga susunod na episode natin, panigurado, alisin ko na rin itong kawayan na to ng tuluyang umaliwalas at lumawak ang bakuran natin na rito sa ating ginagawa. So kanina, ito yung tinabi natin na mga kawayan na galing dun sa mga tambak na pwede nating ma-utilize sa mga susunod nating mga projects. So ito yung matitigas na mga pinagtabasa ng kubo na to. Ayan, ang kubo. Hindi rin siyempre maalis itong mga ganitong tambak sa bahay, sa bakuran. Mga saan galing, mga taritaso, sa madaling salita, mga kalat. Alisin na rin natin. Tilagyan natin sa tinambak nating mas mababaw ng lugar. Titinambak natin kanina at sisikapin natin itong matambakan pa to dahil ito yung mamabang lugar sa ating bakuran. So sa final part ng ating paglilinis, ito pinakagusto ko, yung kinakais ko yung bakuran. So ganun, malinis na malinis at makinis na makinis. Yan. Lalagyan na rin natin ito sa tinambak nating kasama ng mga abo. Okay, so tayo ay nasa phase 2 na nating linisin dito sa bakuran. Ang gagawin natin, aalisin natin itong buhangin na sinulandra at sisikapin nating tuluyang mawala ang lahat ng nakahambalang dito sa ating nililinisan.
Okay, tingnan nyo. Tapos na natin. Okay, nakalabing apat tayo yung sako ng buhangin na nailagay dito mula sa nakatambak na buhangin na sinulandra. Pero sisimutin pa natin. Piece of stuff. Tignan nyo, daming anay oh. Ganyan, katimawa ang anay sa lupa. Okay, kakainin niya lahat ng kahoy na nakalapag sa lupa. Magalang pala. Bulok na rin to. Matagalan dito. Oh. Nagulong na lang natin. Lagyan mo na sa isang tabi. Okay, so ngayon, ang ginagawa naman natin ay nililipit natin itong pinagsulandrahan. Ito yung sa likod ko yung maspino. At ito yung naalis sa pininong buhangin. At dilinisin nga natin. Kasali ito sa ating linisan ngayon. Ayan. So mag-isa tayo ngayon. Kaya dinidiskartehan ko na lang itong kung paano natin mailalagay sa bawat sako ang mga buhangin na ito. Ayan. Tingnan lang siya. Dahan-dahan, unti-unti. Alright, so pag natapos natin itong bahagi na to, lilipat naman tayo dito sa aking right side na kung saan mas marami pang kalat sa naon nating nilinisan. So nakita nyo sa likod, ayun yung una nating nalinisan, phase 1 and phase 2 ng ating project sa ating paglilinis sa ating bakuran na to. Okay, so ito na nga tayo. Halos tapos na tayo dito sa ating ginagawang sa portion na to. At pagkatapos nga, lilipat na tayo dun sa kabila, sa pinakamaduming bahagi ng ating bakuran na nililinisan. At ito na nga, ang pinakamadaming sukal o dumi sa bakuran natin. At lilinisin natin itong napakaraming kalat. So ito mga kahoy na to, mga tabla ay ililipat na lang muna natin sa ibang lugar. Sa ganun ay tuluyang maliwalas itong bahagi ng bakuran natin. Bigat. Ano pinala rito? Sayang naman. Marami naman ako nakuhang albos dito pag ako nagtitinaula. Harang kasi. So ang ginagawa natin, nililipat muna natin dun sa isang sulok na kung saan mas maluwang. Kasi nga nililinisan natin tong lugar na to. Ayan. So hindi ko pinupwersa yung sarili ko dahil magkaroon tayo ng muscle pain. Wala naman tayong tools or equipment para matulungan tayo sa pagbubuhat dito. Tayo wheeler. Dahil pa.
mga nagtataguan ng mga kalat. Sa ngayon, itong gilid nga ng kubo, daming kung ano ng mga kalat tulad itong baging na to. Inaalis natin, sisikapin natin malinis nga. Ito, susunod natin gagawin. Itong kahoy na to, lilipat natin sa halanan na kung saan kumakita nyo. Hindi kala na. Lalagay natin dito sa gilid na tong kalan na to. Okay. So, tapos na. Init. Grabe. At, titingnan natin. Itong mga kahoy na to na pinanggalingan doon. Ito nyo. Pakita ko may anay. Oh. Grabe. Daming anay. So, ganyan katimawa talaga mga anay. Kung may bakuran ka na kung saan ganitong maraming lupa, talagang aanayin ng iyong bakuran, lalo na yung mga kahoy na ganyang napakagagaan lamang. Ayan, so yung kahoy na sakala natin gagamitin. Jackpot! Okay, at ito na nga ang lahat ng binuhat ko, sinako, binuhat at pinuesto sa isang lugar. Ayan, makita nyo, ito yung mga graba yan. At ito yung mas pino ng buhangin. Dami. At ngayon naman, lipat tayo sa kabila. Dito, medyo malinis na siya. Kaya lang, may mga detalye pa tayong dapat na isaalang-alang. Tulad dito, sasakripisyo ko na tong kapiraso na to. Ito yung puno ng avocado. So, puputulin ko tong konti nang sa ganun makadaan ako rito sa gilid na to. Hindi rin ako madaan dahil nga medyo matangad ako. Ayan. Tignan natin konti. Di pa. Mga konti na to. Tatago ko nga. Ito, bakit ito mga sangasan? Daming mga nakasabit dito. Ganyan talaga ang bakuran natin kung ano mga nakalagay, nakasabit. Ayan. Okay. Lagyan natin dito sa may sigaan natin. So pag sinabi natin siga sa Tagalog, ito yung sinusunog natin yung mga bagay tulad ng basura. Sinisigaan ka. Ito pa. Hindi maiwasan yung mga tabak-tabak na kalat. Mga soft drinks, bote. Mga plastic. Hindi makasya sa kamay ko. Balikan na lang natin. Ayan, maginhawa na ako nakadaan. At masisimod ko na rin itong mga tambak pa rito sa kawayan. Yan. So, ang ginagawa natin, ini-relocate lang natin tong kawayan dito sa isang lugar. Pero, gagamitin pa natin to for future use. Lock na natin muna ating bakod. Alright. So, ang gagawin natin, final sweeping na ang gagawin natin sa ating sahig. So itong mga nakatambak na buhangin na nasa sako,
So matagal na tong nandito. So ang nangyari ay nasira na ng tuluyan yung kanyang lalagyanan. Ang gagawin natin ay hayaan muna natin dito, pero kakarmatilin natin at isasako natin panibago. Komportable yata ako, kakamay ko na lang. Kamay kong kamay. Mabilis. Ayan. Siyempre, yung gusto ko. Kukuha na natin itong mga mugbog na to at tatambak natin sa mas mababang lugar na una nating tinambakan doon sa hilikod ng kawayan. Tayo, tambak natin doon sa ano. At ito nga yung tinambak nating mga abo. Pati na natin sa kawayan. So kinalaunan, tatambakan nga natin ito at ipa-flatten natin itong portion na to. At iyan na nga ang ating masasaksihan pagkatapos ng ilang araw. At dahil sa ating plano, determinasyon at pagsusumikap, naisagawa na nga natin ang ating kinakamit sa ating proyektong ito. Tunay ngang ang sarap pagmasdan ng paligid na malinis, maliwalas sa ating mga mata. So dito na nagwawakas o nagtatapos ang ating episode. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na trabaho sa ating yard. At kayo ay mag-subscribe na rin sa aking channel para maka-update kayo sa mas marami pang video. Pero parang may problema pa yata. Nakita nyo ba yun? Ayan, sa susunod, gagawin natin ulit yan. Papatot pa natin. Bye! Nagulat ako, parang may tumalansik. At itong nakikita nyo na to, yung napakakapalang damo, kakalikayin naman natin yan. Okay, hindi biro itong ating trabaho na to. Wala nating kagatan eh. Itong tambak na kawayan na nakalagay tayo dito. Ayan, iniinis ko ng todo-todo itong paligid. At kung makikita nyo kung gaano kakinis, hilahin natin ito. Pabalik tayo sa pagbabata.